2016. Pinaka-saddest part ng aking buhay kasi nalaman ko na may bukol ako sa ulo. Sobrang hirap kasi that time. Pag-isip ko, nagulat na lang ako kasi tinubuhan ako. Then, may mga tali yung kamay ko kasi daw, pinipilit ko daw kung tanggalin yung tubo. At that time, hindi ko po alam na ganon kasi nagkaroon din po ako ng pneumonia. Kaya, tinubuhan nila ako kasi iba daw po yung hinga ko, sabi ng doktor. Then, pagkatanggal po sa akin ng tubo, nirevive po ako ng mga doktor. Tapos, tinasukan na lang po ako ng mga gamot para magising. Tapos, July 16, 2016, yun po yung naoperahan ako. Tinanggalan po ako ng tubig sa ulo and biopsy. Nakita sa biopsy na meron akong pineal gland tumor 4 cm po. Ayan po. Hirap na po ko niyan. Talagang bedridden na hindi ko po kaya umupo ng mag-isa. Kasi naanuhan po ng tubig yung ulo ko. After ng operation ko po, pumunta po yung mga kaibigan ko sa ospital para talhin po yung mga pera na nalikong sa school namin para itulong po sa pagpapagamot ko. Tissue. Tapos, September 24, ito na po yung chemotherapy ko. Kada papasok po sa akin yung chemo sa katawan ko. Lagi po sumasakit yung ulo ko dyan kung namihina ako. Tapos, unti-unti pong nag-close yung mata ko. Ito po yun. Unti-unti na pong nag-close yung mata ko. Then, para magbukas po yung mata ko, ginaganon ko lang po siya. Tapos, namanas na po ako sa gamot kasi sa isang araw po, 8 na gamot po siguro yung iniinom ko. Tapos, na-overdose po ako, nawala na daw po ako sa sarili ko, sabi ng mga parents. Tinuturuan na lang po ako ng gamot para magising. Tapos, sabi ng doktor, kumalat na daw po yung cancer sa ulo ko. Kumalat na daw po yung cancer ko, tapos ibigay na daw po yung lahat ng gusto ko. Hinalingan po nila ako ng 3 days to live. Tapos ang gusto po nila, nalagay po ako sa hospital. Hospice po is kung saan yung mga dying na mga tao. Pero mas pinili ng mga magulang ko na iuwi na lang po kaysa sa ospital po ako makatay. Tapos, sakto pag-uwi po namin ng bahay. Pinag-iikot po doon. Nagtitinda ng barley sa ninang ko. Hindi po namin na-expect yun. Una, ayaw po namin bumili kasi wala na nga po kami pera. Pero naniwala po sila mama, nagdadasal na may pagkagamit si Lord para bigyan po ako ng another life. Una po, trinay lang po namin is 3 bote. Kalahating bote po, pinapain natin ulit sa mama ko sa mata ko. Una, ayaw ng mother ko kasi hindi siya naniniwala, natatakot. Pero pinilit po talaga ni Ate Lolit na buksan na yung bote, tapos pahidan yung mata ko. After nung pagkapahid, hindi po siya bumubukas. Yes! After po nung kalahating bote na nainom ko, tamahin po ko na sobrang dami. Tapos sobrang itim, sobrang baho. Tapos parang kumain po ko nung may matigas. Tapos nung bumalik po ko sa hospital para magpa-radiotherapy, CT scan daw po muna po. Tapos after nung ilang bote, kinabukasan po, nung pag-inom ko, hindi po ako nakakalakad from bedridden na hindi na kayang tumayo. Yes! Ay, nalalay sa mga pader. Tapos after 3 days, tumawag ng doktor ko sa radiation. Wala na daw po yung bukol ko. Yes! May radiation. Para hindi ko daw po mabalik. Tapos after 1 week, pagbalik ko sa PGH, nagulat po yung doktor na nagtaling sa akin. Ano
mabilis na progress ng pag-recover ko. Eh samantalang po, tinalingan na po din ako ng 3 days. Pero after 1 week, pagbalik ko, gulat na gulat po lahat. Pati mga nurses, mga doctor. Napapasalamat po ako sa Panginoon kasi ginamit niyo yung green card sa buhay ko para madugtungan pa po at mag-continue pa po. Year 2017, after po ng radiation ko, pinastop na po lahat ng gamot ko kasi okay naman po lahat ng mga laboratories ko. Tapos, nagsabi po ako sa teacher ko kung pwede po akong bumalik ng pag-aaral. Pero sabi niya, hindi, kailangan ko daw po magpahinga muna kasi baka mabinak daw po ako. So, nag-stop po ako ng 1 year. Tapos, nag-continue po ako 2018. 2019 po, nakagraduate po ako ng senior high school with high honor na po. Yes! Tapos, nag-continue po ako ng college. Ito po yung college journey ko. Nag-bake po kami. Nag-bartending po. Tapos nag-hotel din po. Oo, pag... Ayan po. Nag-graduate po ako Ayun, last year, September 6, 2023. Major in Bachelor. Major in Hospitality Management. Ayan po ko. Pwede pa kayo mag-edit. Ito na po ako ngayon, currently working at SMDC as a inspiration assistant. Pinuhin niyo po, tinahinga ng 3 days, but I'm here, nagtitestimony sa inyo. Para magpatibay pa sa lahat ng mga may sakit na hindi hadlang ang mga sakit. May pag-asa tayo, si Lord gagamit ng paraan. Yes! Amen!